Ang paglalakbay sa Suladak, bagong bersyon. Sa gitna ng malalim na katahimikan ng Encantadia, habang unti-unting nag-aagnas ang katawan ni Terra sa ibabaw ng altar, biglang nanginig ang paligid. Lumamig ang hangin. Tumigil ang oras. At doon, sa gitna ng takot ng mga sanggre, biglang sumiklab ang bughaw na liwanag mula sa noo ni Nonong Imao. Para siyang nagliyab na may sariling buhay, umiikot ang apoy sa kanyang sentido na parang selyong nagigising. Napatras ang mga sanggre. Nonong, ano yan? Tanong ni Amihan. Hindi sumagot si Imaw. Para siyang may sinapian. Ang boses niya ay naging mas matanda, mas mabigat, mas parang galing sa ilalim ng mundo. Mga sanggre, ang sumpang kumakain sa katawan ni Terra ay hindi gawa ng karaniwang dilim. Tanging isang nilalang lamang ang may kakayahang kilalanin at pigilan ang sumpa nito. Dahan-dahan niyang tinaas ang kamay, at mula sa bughaw na liwanag sa kanyang noo, lumabas ang isang simbulong umiikot, isang lumang marka na hindi dapat kailanman gamitin. Nang bumuo iyon sa hangin, kumulog. Nagalit ang lupa. Pumutol ang hangin. At lumitaw ang pangalan ng isang realm na pinagbabantaan ng mga Deva. Balaak Realm, ang tahanan ng lahat ng masasamang kaluluwa na itinapon mula sa Etheria. Ang kulungan ng mga pinakamasasakit at pinakamasamang espiritu. Ang daanan patungo sa Suladak. Nanginginig si Danaya. Nonong, bakit nandyan ang marka ng Balaak? Tawakas, bumalik ang ekspresyon ni Imaw. Hingal, nanginginig, parang nilamon siya ng sarili niyang propesiya. Dahil doon nakakulong ang nilalang na makakahawak ng lunas. Ang tanging may kaalaman kung paano pipigilan ang pagkaagnas ng katawan ni Terra. Sabay-sabay silang lumingon sa nagliliyab na sigil. Si Memen, ang ama ni Cassiopeia at napatingin si Imaw sa kawalan at ng maraming lihim ng ating mundo. Tumindig ang tatlong mandirigma na napagkaisahan na papasok sa impyernong iyon. Sangre Dea, Sangre Adamus, Sangre Flamara. Sila ang susuong sa realm na puno ng kaluluwa ng mga makasalanan, mga nilalang, na pinarusahan, at mga espiritong hindi matatahimik hanggat may buhay na papasok. At sa pinakailalim ng Balaak, ang Suladak, ang pugad ng mga nilalang na hindi dapat makita ng mortal o bathala.